came to a decision that there will be no GE implementation across all programs this school year. This is to give us time, especially the technical panel and education, the Department of Education, to analyze and study well the different manifestation, because we understand where they are coming from. Ipinagpaliban muna ng Commission on Higher Education o CHED ang planong implementasyon ng Reframe 18-Unit General Education Curriculum. Sa panukalang ito, planong bawasan o pagsamahin na lamang ang ilang subjects para maging 18 units mula sa orihinal na bilang na 36 units o higit pa. Subalit umani ng pagkwestiyon at pagtutol mula sa mga guro, humanities group at ilang universidad ang panukala. Ayon sa Ateneo de Manila University, bagamat mukhang ideal ang Reframe GE, malaki nila ang pagkakaiba nito sa totoong kalagayan sa mga institusyon. Dapat umanong mas mabusising suriin at iangkop sa totoong sitwasyon ang pagbuo ng mga pulisiya. Sa posisyon naman ng ibang mga educator, historiador at humanities groups, nangangamba naman sila na mabawasan ang pagtuon sa ethics, Philippine history, literature at iba pang asignaturang mahalaga sa paghubog ng pag-iisip at pagkatao ng mga estudyante. Sa ilalim ng draft proposal, ilang mga standalone general education subjects ang posibleng emerge o isama sa mas malalawak na kurso, kabilang ang ethics, philosophy, literature, art appreciation at ilang bahagi ng Philippine history. Ayon sa CHED, layunin nitong maiwasan sana ang duplikasyon o pag-uulit ng mga leksyong itinuturo na rin sa senior high school. Dagdag pa nito na nakaangkla ang polisiya sa rekomendasyon ng EDCOM 2 na rebisahin ang general education curriculum dahil may mga paksang nauulit mula sa basic education hanggang kolehiyo. Para sa mga tumututol, hindi lang paghahanap buhay ang layunin ng kolehiyo. Anila, mahalaga ang humanities at social sciences sa paghubog ng critical thinking, moral reasoning, pagkilala sa kasaysayan at pagiging responsableng mamamayan. Isa sa mga pinakakinukwestiyon ay ang posibleng pagsasama ng Rizal at Philippine history sa iisang subject at ang pangambang baka lumabo ang mas malalim na pagtalakay sa kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Sa Japan, ang values formation at ethics ay tinuturo na habang nasa kindergarten at elementary pa lamang na nakatuon sa respeto, disiplina, responsibilidad at pakikipagkapwa. Ayon sa Japanese teacher na si Eli Romero Lugares, sa bansang Japan, masasabing mas epektibong itinuturo ang ethics at mga moral education habang bata pa dahil mas humuhubog ang unang taon ng pagkatuto. I'm Ellie. I'm teaching kindergarten for 7 years now. Dito sa Japan, na-observe ko as a teacher, hindi nakafocus doon sa academics. Mostly sa kindergarten ang government dito. So more on playtime, more on good manners and right conduct, paano makisalamuha, yung social environment ng bata. So, doon tinuturo nila paano maglinis, paano yung pag-appreciate sa mga maliliit na bagay. Sa kabila nito, hindi naman aniya na pag-iiwanan sa academic excellence ang mga Japanese students pagdating sa junior at senior high school. Pero sa counter-argument ng mga profesor at humanities groups, anila, mahalaga pa rin pag-usapan ang ethics sa kolehiyo dahil mas mature na ang mga estudyante sa mga issue tulad ng politika, social justice, artificial intelligence, professional ethics at responsableng pamumuno. Kaya naman ayon sa CHED, dahil sa 15 official position papers at 22 statements na nanggaling sa mga individual, organisasyon, technical panels at higher education institutions, minabuti na muna ng komisyon na wag na munang ituloy ang panukala. Ngayon, target ng CHED ang mas malawak na pag-aaral at konsultasyon hanggang 2028. We agreed to form a joint, or we call it interagency technical working group, to study the different insights and inputs of the different groups regarding this Reframe 18 units curriculum. Kailangan pag-aralan ng maigi para po hindi maisasacrifice ang mga academic, mga GE
na gusto nilang isali. Like for example, there is a question why Philippine history and Rizal are put into one subjects. Bakit ang ethics ay nandun na lang sa nakasali sa other GE programs, and Philippine history titingnan namin. Tiniyak ng komisyon na sa pagkakataong ito, masusing bubuuin ng mas balanse at mas flexible ang sistema na angkop sa pangangailangan ng mga mag-aaral at ng iba't ibang uri ng pamantasan sa bansa. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.